Hello mga ka-friends! A day in my life as a chubby mommy na may 3 anak na babae. Ito nga, Thursday ganap ko mga ka-friends. Maaga pala ako nagising mga ka-friends kasi uuwi muna ang ka-friends nyo sa kinartilan namin. May pupuntahan pala kasi ako mga ka-friends. Sa oras na yan mga ka-friends, nakaupo ako niyan sa lapag kasi nagcha-charge ako mga ka-friends. At yung kapatid ko naman nakahiga sa upuan. Hinihintay namin si Lawrence mga ka-friends kasi siya ang magsusundo sa akin pauwi ng kinwartilan. Yan pala yung hallway namin mga ka-friends. Lumabas ako kasi inaabangan ko yung breakfast. Oh no, gutom na ang ka-friends nyo. Maaga kasi ako nagising mga ka-friends pero sa totoo lang hindi talaga ako makatulog mga ka-friends kasi praning lang ang ka-friends nyo. Binabantayan ko talaga si Papa. Salitan kami ng kapatid ko na matulog. Siya muna, pangala ako. Minsan nagsasabay kami mga ka-friends pero hindi namin napapansin. Minsan 2:00 na ng madaling araw. Gising pa kami mga ka-friends hanggang mag-umaga na yan. Sa oras na ito mga ka-friends, nagutom na talaga ako. Kaya kumain ako ng Skyflex. Si Papa tumitingin sa akin. Sabi ko hindi ka pa pwedeng kumain. Kaya binidyoan ko na lang si Papa pero mamaya inalis ko na. Kasi parang naiilang si Papa sa video ko. Inalis na pala mga ka-friends dyan yung unang bag na dugo na linagay sa kanya. Parang ako ang nahihirapan kay Papa. Paano ba naman ang dami nakasaksak sa mga kamay niya. Hindi lang isa kundi 2 kamay mga ka-friends. Pagaling ka na Papa para makauwi na tayo sa kinwartilan natin. Maya nga mga ka-friends sumingi si Papa sa akin ng tubig. Kasi nauuhaw daw siya. Nanunuyo daw yung mga lalamunan niya. Kaya pinainom ko siya dyan ng tubig pero konti lang mga ka-friends kasi hindi pa talaga siya pwedeng uminom at kumain pero kung mabasa lang daw yung lalamunan niya okay lang sabi ng doktor. Ready na ako dyan umuwi mga ka-friends. Hinihintay ko na lang si Lawrence para maging driver ko. Salamat pala kay Lawrence kasi lagi siya nandyan kung tatawagin namin. Shout out pala sa'yo. Pasensya na kayo sa sarong ko mga ka-friends. Paano ba naman wala akong jacket? Ang lamig-lamig kaya dyan mga ka-friends. Sa oras na to mga ka-friends, papunta na kami sa paradahan ng motor. Pauwi na kami. Hindi na pala ako nakapag-video sa taas habang nandun si Lawrence. Kasi nagre-ready na ako pauwi at nagbibili na ako ng mga gagawin ng kapatid ko kay Papa. Shout out pala kay Lawrence Camila. Salamat sa'yo. Naglagay na nga tayo ng helmet mga ka-friends. In case kung ano man mangyari, ready tayo. Kaso nga lang, di kasya sa kanyang full face. Alis na nga tayo dyan mga ka-friends. Nagmamadali kami kasi dadaan pa kami ng Pulangi. Kasi may pinapabili pa yung mama ko. Kahit nagmamadali mga ka-friends, pero marunong pa rin mag-ingat si Lawrence. Salamat Panginoon sa pag-iingat sa biyahe namin pauwi ng kinwartilan. May meeting kasi ako mga ka-friends sa grade 6. Kaya kailangan makaabot kami. Naiwan pala sa ospital mag-isa si Jovelyn. Siya muna ang bantay sa papa ko. Kasi pag uwi ko, pupunta naman doon si ate. Siya muna din daw ang magbabantay kay Papa. Salamat pala mga ka-friends sa patuloy na panalangin nyo sa paggaling ng Papa ko. Sa oras na to mga ka-friends, nakauwi na kami ng bahay at nagre-ready na ako para pumunta sa school kasi may meeting na mga ka-friends. Hindi na pala ako dyan nagpalit kasi bagong ligo ni naman ako kanina umaga sa ospital. Andito na pala kami mga ka-friends sa school at nakikimiting na ang ka-friends nyo. Shout out po pala sa mga kasama kong kapwa parents. Hello sa inyo. Sa grade 6 pala to mga ka-friends. Shout out din po pala sa teacher namin kay Ma'am Mary Rose. At pagkatapos nga namin mag-meeting mga ka-friends, umuwi na rin ako sa bahay kasi maraming ligpitin at magtitinda din ang ka-friends nyo. Hindi na pala ako nakapag-video mga ka-friends sa mga ginawa ko pagdating kasi marami akong nadatna na bibili mga ka-friends, mga ulam, kanin, kung ano-ano pa mga ka-friends. Kaya pagkatapos na marami kong ginawa ay umupo ang ka-friends nyo. Umupo ako mga ka-friends at tumingin sa malayo kasi puyat talaga ang ka-friends nyo at pagod.
Pero ganun talaga ang buhay, mga ka-friends. Maya-maya tumayo na nga ako, mga ka-friends, kasi may narinig ako, may dala daw na mangga si auntie. Pangala, pumunta nga ako sa kabila, mga ka-friends, at ang sarap ng manggang dala niya. Shout out pala sa tita kong maganda, kay Auntie Daisy. Salamat sa maganda at masarap na mangga. Huwag nyo na palang pansinin ang mukha ni Jinaya, mga ka-friends, at ni Happy, kasi kumain sila ng Milo. Pagkain nga nila ng Milo, kumain na sila ng mangga. Oh no, mag-aalo talaga sa mga tiyan nyo yan. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan ni mama at ni ante, pero ako ito, takam na takam sa mangga. Salamat din mama sa mga pinalatan mo at pinakain sa amin. Dahil busy sila magmarites, ayan, busy naman ako sa pagkain. Di nila napansin, nauubos ko na yung mangga na binabalatan ni mama. Pagkatapos ko nga kumain, mga ka-friends, ay nagpahinga lang ako at naligo na rin. Pagkatapos ko naligo, may mga ginawa lang ang ka-friends nyo at umupo na nga ako dyan sa harap ng tindahan kasi marami din akong aayusin sa mga inventory ni Kiro. Salamat pala sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng lakas, kalakasan sa katawan at kalakihan sa katawan, mga ka-friends. Nakita nyo naman kung gaano ko kalaki. Mga ka-friends, baka pwede naman ako humingi ng tulong. Pa-share nyo po ang aking mga video at pa-follow po sa mga kakilala nyo. Kailangan kasi natin mag 5K followers, mga ka-friends. Kasi yun ang quota sa akin na meta, mga ka-friends. Salamat pala. Hanggang sa muli. Bye-bye!